Lin Laochuan. May utang ka sa akin na 2,000 piso. Kung hindi mo pa ito mababayaran ngayon, ako ay alisin ang bubong ng iyong sira. Matagal na itong nawala. Noong araw, ang lolo ay isang tagahanap ng kayamanan. Baka siya ay nagmamasid sa akin mula sa itaas. Nagmamasid siya sa akin. Lin Laochuan, mabilis lumabas ka dito. Huzi. Tager. Tingnan mo. Ilang araw na lang. Kapag nakalikom na ako ng pera, sige, ibabalik ko agad sa'yo. Palugit. Ilang beses na kitang binigyan ng palugit. Kailangan mong magbayad ngayon. Kung hindi ka magbabayad, ako ay sisirain ang bahay mo. Ngayon. Bitawan mo. Zhou Hu. Tama lang na magbayad ng utang. Pero kung susubukan mo ulit ang tatay ko, subukan mo. Lin Feng, ikaw. Hindi ka. Buhay ka pa rin. Paano? Zhou Hu, wala akong tatlo. Hindi ka ba nagulat? Ikaw. Anong sinasabi mo? Wala akong pakialam. 2 araw mula ngayon. Kung hindi ka magbabayad, ako na. Kukunin ko ang lumang bahay mo. Nagluto ako para sa inyo. Huwag kang mag-alala, Huzi. Pagkatapos ng 2 araw, tiyak na makukuha ko ang pera. Zhou Hu, sa buhay na ito, hindi na kita papayagang mang-api. Pest ng sakit. Siguradong gagaling din ako. Malamang. May kayamanan ba sa ilalim ng puno? Xiao Feng. Anong ginagawa mo? Tatay. May tinatago ka bang bagay? Wala. Anong sinasabi mo dyan? Puro putik ang nandyan sa ilalim. Ano bang ang liwanag ng sasakyan na ito? Magkano ang sasakyan? Siguradong isang malaking tao mula sa lungsod ng probinsya. Yun lang ang hindi ko alam. Bakit siya pumunta dito? Sa lugar namin. Anong pakay niya? Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si Sukinyu. Galing ako sa lungsod ng probinsya. Dumating ako ngayon dahil gusto kong bumuo ng isang grupo para sa paghahanap ng kayamanan dito sa paligid upang maghanap ng mga antigong bagay na may halaga. Grupo para sa paghahanap ng kayamanan. Maaaring ito ay isang pagkakataon. Kung sasali ako sa kanila, maaari kong gamitin ang kumpas ng lolo para mabilis na makahanap ng kayamanan. Lahat, tingnan nyo ang mga kagamitan kong dala na espesyal na para sa paghahanap ng kayamanan. Kung handa kayong tumulong, handa akong ibigay sa inyo 10 yuan na sahod araw-araw. Kung sakaling makahukay kayo ng anuman na yaman, ibebenta ko ito sa market price. Diretsong bibilhin ko para hindi kayo magsisi. 10 yuan araw-araw. May magandang balita pa pala dito. Kahit makakita tayo ng yaman, itinuturing din nating atin. Experting si Su. Totoo bang sinasabi mo? Kailangan nating samantalahin ito ng pagkakataong kumita. Miss Su, sasali na rin ako. Sasali na rin ako. At mayroon din ako. Ang bundok na ito, na mukhang karaniwan, marahil ay nagtatago ng maraming hindi alam na kayamanan. Naiwan ng lolo ang kumpas upang magbigay ng gabay sa akin. Siguradong makakahanap ako ngayon. May mga natutunan. Lin Feng ah. Bakit? Napunta ka sa likod ng bundok para huminga ng hangin. Lin Feng. Akala mo, sino ang nandito ay kayang nakita mo ang kayamanan? Kailangan may swerte ka rin. Ikaw at ang tatay mo. Ganun ang itsura. Natural na. Lahat tayo mahirap. Walang ganong kapalaran. Zhou Hu. Magpakita ka naman ng kabutihan sa iyong salita. Mag-ingat ka, baka magalit ang hangin at masaktan ang dila mo. Anong pinapakita mo sa akin? Ganito. Maging lalaki tayo. Magpusta tayo. Tama ba? Anong ipapusta? Taya na. Ngayon, sino ang nakakita ng kayamanan? Na mas mahalaga? Kung mananalo ka sa taya. Utang ng tatay mo sa akin.
mawawala na yon. Pero, kung matalo ka sa pustahan, dapat doblehin mo sa akin. Ano sa tingin mo? May lakas ka bang tumaya? Xiao Feng. Huwag kang magpakabobo. Hindi ito tamang pustahan. Napakalaki ng likuran. Hindi gano'ng kadali makakuha ng bagay. CJ, magtataya ako sa'yo. CJ. Pasensya na, Ginoong Su. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Gusto ko lang sanang tulungan ka. Walang anuman. Kasalanan ko rin ito. Ayos lang ba ang paa mo? Mukhang na-sprain ito. Titingnan ko. Walang masyadong pinsala. Basta huwag mo nang pilitin. Sasamahan kita pabalik. Ayos. Mayroon na. Nahanap ko na. Tumunog ang detektor. Si Zuhyu ang bilis naman, na nakahanap ng kayamanan. Tara na, tara na. Luma at piraso ng palayo. Experto Su. Magkano ang halaga ng bagay na ito? Ito ay mula sa libingan ng dinastyang Han. Karaniwang gray na porselana. Ibigay ko ito sa'yo. Tungkol sa 8 pwesto. Swerte si Zuhu ngayon. 8 pwesto. Matagal na kitang hindi binabayaran ng sweldo. ₱10 lang. Anong ikasisigaw mo? Batang ito. Pinapagawa ko sa'yo. Matutunan mong tanggapin ng buong puso. Ipagpatuloy mo ang paghuhukay. Sa pagkakataong ito, siguradong may malaking kalakal. May malaking kalakal. Eksperto Su, tingnan mo ito. Magkano kaya ito? Ito ay isang tumbao mula sa Qing Dynasty. Sayang, medyo matagal na ang kalawang. Hindi maganda ang kondisyon. Ito ang 5 piraso. Bigyan kita ng ₱500. 500. Diyos ko, naku. Matagal na akong nagtitiis dito. Halos kalahating taon na. Lane Feng, patingnan mong mabuti ang mga mata mong aso. Magmasid ka ng maigi. Nakita mo na ba ang ganitong kalaking pera? Tingnan mo ito, wala nang dapat ikumpara. Talo na si Lin Feng. Si Lin Feng, sa ganitong lugar, mahirap makahanap ng mga antigong barya. Talagang hindi madali. Kakakapan ka pa lang. Normal lang na hindi pa makita. Huwag kang masyadong mag-alala. Ang reaksyon ng kumpas sobrang lakas. Sa ilalim itong hukay, siguradong may mas mahalagang bagay pa. Hindi magkakamali ang kumpas ni Lolo. Ano bang kayamanan ang nandito sa ilalim ng hukay? Lin Feng. Nandito ka pala. Saan ka ba nagtatambay? Anong ginagawa mo? Anong pinapagalaw mo dyan? Hawak mo lang itong luma at sirang kumpas ng pamilya mo. Nagloloko ka lang na may ginagawang kababalaghan. Lin Feng.
Anong klaseng panahon na tayo nandito? Bakit ka pa naniniwala dyan? Bakit hindi ka na lang? Magpa-forecast na lang. Ganun na nga, yung gamit mo lang naman. Kung makakahanap tayo ng kayamanan, kaya na ng mga manok ko na lumipad sa langit. Itong kumpas. Ginamit ito ng lolo ko noon, para makahanap ng maraming kayamanan. Naniniwala ako dito. Lin Feng. Hindi ba't ikaw lang ang gumagamit? Ang sirang kumpas na ito ay makakahanap ng lokasyon ng kayamanan. Halika. Ipakita mo sa akin, teacher. Tingnan ko. Nga. Nasaan na ba? Tingnan natin. Nasa harap ni Zuhyu. Katatapos lang niyang maghukay ng tanso. Sa ilalim itong hukay. Yare. Yare. Ang baho mo. Itong hukay na ito, katatapos ko lang maghukay. Nandito sa ilalim. Puro matibay na lupa. Sa ilalim ng barya. Walang anuman. Lin Feng. Akala mo na sumusunod ka kay Teacher Je. Sa mga lugar na nahukay, makakakuha na ng kayamanan. Akala mo itong kayamanan. Parang repolyo sa lupa. Sunod-sunod na. Ibig sabihin, kamangha-mangha. Kagabi si Bro Teacher ay matyagang naghukay ng maingat. Hinding-hindi na may matitira pang nakatakas. Ganitong maliit na ingay lang. Sa ilalim nito, paano magkakaroon ng yaman dito? Lin Feng tumigil ka na. Ayaw mo pa bang mas lalong ikahiya? Lin Feng, ang paghahanap ng kayamanan ay nakasalalay sa pagkakataon. Kakaibang malalim na ang hukay ni Zuhyu. Sobrang lalim na ang naabot. Detector. Walang anumang galaw. Wala nang laman dito. Zuhyu. Ilang sirang piraso ng bubong, at ilang pirasong lumang barya, ay nakapagpasaya sa'yo ng ganyan. Napaka-ignorante naman. Ngayon, hayaan mong makita mo. Hayaan mong makita ko. Nakuha na. Nakuha na. Ito ay isang palanggana, di ba? Gabi na palanggana. Lin Feng. Nahukay mo ang isang gabi na palanggana. Akala mo'y kayamanan pa. Aba, Diyos ko. Kayamanan. Talagang isang malaking kayamanan. Pero itong kayamanan mo ay talagang masarap, di ba? Lin Feng, hindi ko akalain na ganito kakalakas ang panlasa mo. Nakakahiya naman. Nawala mo na ang dangal ng ating ninuno. Lin Feng, hindi ka ba laging nagsasabi na may kayamanan dito sa ilalim? Ito, ang iyong kayamanan. Ang kayamanang ito ay talagang nakabaon ng malalim. Zuhyu, masyado kang maaga sa iyong tagumpay. Lin Feng, ako si Teacher Ye. Ngayon, ilalabas ko na ang usapan. Kung makakakuha ka mula sa ilalim ng basurahan na ito, ng kayamanan na, ako, ibinigay ko ang 580 piso sa'yo, at saka, sa harap ng lahat. Lumuhod ako sa'yo, at tumama ng 3 beses sa ulo. Kumusta? Tinatangka mong ipagpatuloy ang paghuhukay. Zuhyu, sa iyong salita, lahat ay nakarinig. Si Miss Su at ang mga kababayan dito ay saksi. Ako si Huye. Isang hampas ng laway, isang pako. Hindi ako magbabalik loob. Zuhyu, magkakaroon ka na ng pagsisisi agad. Hala. Ipagpatuloy ang paghuhukay. Sige, maghukay pa. Hayaan mong makita ng lahat. Ano ba talaga ang makukuha mo? Mula sa ilalim ng panggabi na ito. Nakayamanan ng lahi. Xiao Feng, sige na. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Hindi ka pa ba nahihiya? Maaaring makuha ito sa ilalim ng palanggana. Anong kayamanan ba ang nandyan? Sige, sumuko na tayo. Tutulungan kita ng tiyuhin mo. Impossible. Ito ay
Ito ay ginto ng aso. Dalhin mo na at ipakita mo sa akin. Ito ay talagang natural na ginto ng aso. Napakataas ng purong. Sapat ang timbang. Itong piraso, ibibigay ko sa iyo ng 8,000 piso. 7,000 piso. Naku, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pera. Paano ito posible? Ang galing. Inay, may pera na ako para gamutin ka. Lin Feng, ito ay 8,500 piso. 8,000, tanggapin mo ang iyong dog head gold. 500 piso. Ito ay para sa iyong bonus. Bilangin mo ito. Hindi na kailangan magbilang. Salamat, Yan. Su. Zhou. Utang ng tatay ko sa'yo. Pwede mo nang kalimutan. Yung 3 sampal na utang mo sa akin, kalimutan ko na rin yon. Zhou, katatapos mo lang. Hindi ba't ang taas na ng tingin mo sa sarili mo? Bakit ngayon? Natatakot na parang walang lakas. Hindi man lang makapaglabas ng kahit isang hininga. Sa tingin ko, ngayon ay sadyang itinaas niya ang kamay. Para saktan ang sarili niyang mukha. Ginoong Su. Kailangan kong agad pumunta sa ospital. Sige na, pumunta ka na. Ngayon, ikaw ang nakakita ng ginto ng aso. Kaya tayong lahat ay Bakit ka kasama si Zhou? Hindi ba't ikaw ay may relasyon kay Xiao Feng ng pamilya namin? Di ba? Lene, tita. Huwag kang magkalat ng chismis. Wala na akong anumang relasyon kay Lin Feng ng pamilya niyo. Matagal na. Xiao Feng, ito. Lin Feng. Narinig ko. Nakumita ka ng 8,000 piso noong nakaraang 2 araw. Anong pakialam mo? Naghiwalay na tayo. Bakit hindi ito mahalaga sa akin? Ako na babae, ng maraming taon ng kabataan, ay hindi mahalaga. Huwag kang mag-aksaya ng salita. Bigyan mo ako ng pera agad. Sulili, akala mo ba hindi ko alam? Ikaw ang may dala sa akin ng mga kalokohan na yon. Tapos ikaw pa ang may mukha para humingi sa akin ng pera. Ikaw nga. Zhou, kung gusto mo, mangolekta ng basura ng iba. Sabihin mo lang sa akin, ayos na. Di ba't ibibigay ko na sa'yo? Bakit pa? Bakit mo pa ito dadalhin dito para ipagyabang? Ikaw, ayaw mo bang aminin? Lin Feng, ano bang meron ka? Naglakas loob kang sabihin yan sa akin. Ikaw, maliit na cute, walang silbi. Buhayin sa probinsya. Ikaw lang, maging solong tao ka habang buhay. Ikaw, tignan ko kung aling babae handang sumunod sa'yo. Ginoong babae, hindi lahat ng tao ay katulad mo na bulad. Ginoong babae, hindi lahat ng tao ay katulad mo na bulad. Si Xiaofeng. Maganda ang batang ito. Dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Nanay, anong sinasabi mo? Nanay, bumalik ka na sa kwarto. Mukhang tao naman. Kaya lang, hindi maganda ang paningin. Pati si Lin Feng hindi niya nagustuhan. Kahit ang mga cute ay nakikita ka. Sa babaeng ito. Noong nakaraang araw si Lin Feng, kamakailan lang ay nakuha niya gamit ang sariling kakayahan. Isang piraso ng ginto na nagkakahalaga ng 8,000 yuan. Tanong ko lang, sino ba talaga ang walang paningin? Ay wala namang iba, kundi siya'y nagkaroon ng swerte. Parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Kung kaya mo siyang paalisin sa bukirin, at makapaghukay ng kayamanan para sa akin. Isang beses lang siyang nagkaroon ng swerte, na parang makakain. Iyon lang. Siyang eksperto. Ito si Lin Feng. Swerte lang talaga siya, walang iba. Akala mo talaga, may halaga siya, kung talagang may kakayahan siya. Hindi na sana ganito ang pamilya niya. Mahirap. Tumutunog. May reaksyon na naman ang kumpas. Ngayon, nakatutok ito sa bahay baka namin. Yan Su, anong mga kayamanan ang kinokolekta mo? Kinokolekta ko. Pero mayroon bang mas mahalagang kayamanan kaysa sa ginto ng aso? Mas mahalaga pa ba ito? Ang pagyanig ng kumpas na ito ay mas malakas kaysa noong natagpuan ang ginto ng aso. Tila mayroong napakalaking kayamanan sa babuyan. Walang duda. Tama. Lin Feng.
CJ, nakikita ko talagang nababaliw ka sa kahirapan. Ngayon, nagsasalita ka na ng mga kalokohan. Mas mahalaga pa sa ginto ng aso, ang mga kayamanan. Baka gusto mong sabihin. Maaari ka bang maghukay ng isang diamante mula sa lupa? Maaari mo bang gawin yon? Lin Feng, ilang kayamanan na ang nakita mo? Para itong panaginip sa liwanag ng araw. Walang sinuman ang gumagawa ng ganyan. Mas mahalaga pa kaysa sa ginto ng aso. Mas mahalagang kayamanan. Nakatago lang sa piggery namin. Feng, talagang marunong kang mangloko. Hindi ko siya niloko. Talagang may kayamanan dito sa babuyan. Yan he. Su, mukhang ito ay maskara. Gawa ba ito sa tanso? Mahal ba ito? Pwede mo bang hawakan ito? Hindi ito gawa sa tanso. Ito ay isang gintong maskara. Gintong maskara. Gintong maskara. Tingnan mo ang hugis at pagkakagawa. Parang hindi ito galing sa lokal na lugar. Karaniwan na anyo. Anong ibig sabihin nito? Lin Feng. Ito ay hindi karaniwang gintong maskara. Kung hindi ako nagkakamali. Malamang. Ito ay may napakataas na halaga sa kasaysayan. Na relikya. Yan he. Su, hindi mo pa rin matiyak. Kung saan nanggaling ang maskara na ito. Ang halaga ng maskara na ito ay hindi masukat. Lin Feng. Mahalaga ang bagay na ito. Kailangan nating makabalik agad sa kabisera. Para magpatingin sa eksperto. Okay. Lolo. King Yu. Ito ay. Mukhang pamilyar. Hindi ba siya sa industriya? Lihaw. Ito ay si Lin Feng. Ang bisita na aking inanyayahan. Kamusta? Bisita. King Yu. Ito ang silid-tulugan ng pamilya Su. Hindi ito basta sinuman, na basta-basta makakapasok. Lihaw. Kahit na lumaki tayo ng magkasama mula pagkabata, hindi ko maalala, kailan ka naging bahagi ng pamilya ng Su. Ngunit hindi ko maalala. Sige na, sige na. King Yu, hindi ka ba may alaga? Kailangan bang ipasuri kay Ginoong Chen? Ihataw mo na. Masyadong maliwanag ang kinang. Sobrang maayos ang mga guhit. Ito ay isang mataas na kopya ng sining. Ang ginaya ay ang estilo ng sinaunang bansa ng Nanli. Ngunit kulang ito sa tamang pagkakaluto. Si Ginoong Chen ay isang otoridad sa industriya. Sabi niya, peke ito. Siguradong mali ito. Ginoong Lin, bakit ka may dalang peking bagay na itinuturing mong kayamanan? Ginoong Chen, pakiusap, tingnan niyo ulit ng mabuti. Sabi ni Lolo Chen na peke ito. Hindi mo maintindihan, Lin Feng. Mga tao, di ba? Bata. Pinagmasdan ko na ng mabuti. Marami na akong nakitang ganitong peking. Lolo Chen, pakitingnan mo ulit, pakiusap. Matandang Chen. Tingnan mo ng mabuti. Ano ito? Matandang Chen.
Ito ay mga sulat ng sinaunang bansa ng Nanli. Ang maskarang ito ay isang tunay na bihirang piraso. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababasa. Nagkakahalaga ng 3 milyon. Paano ito posible? Ang galing ni Lin Feng. Lin Xiaoyu. Ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan, makakahanap ng ganitong bihirang kayamanan. Ang iyong kakayahan sa paghahanap ng kayamanan, di naman pangkaraniwan yan siguro. Hinala mo lang yan. Swerte lang talaga. Lolo, yung batong ito na may ginto, kinuha rin ni Lin Feng. Ayos, ayos. Kaibigan Lin Xiao, pwede ba kitang samahan sa silid aplatan para mag-usap? Mas mainam pang sundin ang iyong hiling kaysa magmatigas. Kobayashi. Si Lolo Chen. Palagi siyang may mataas na tingin sa sarili. Ngayon, nagawa niyang magbago ng salita at aminin ang pagkakamali niya. Ikaw ang unang. Napakababa ng iyong paghanga. Tinawag mo ako. May kailangan ka ba? Diretso na tayo, walang paligoy-ligoy. Nandito ako ngayon. Dahil may isang napakahalagang bagay na nais kong ipagkatiwala sa iyo. Ang bagay na ito. Hindi mo dapat sabihin. Kahit kanino. Kabilang na si King Yu. Kaya sabihin mo na. Parang ito ay Museo ng Kasaysayan ng Lungsod ng Probinsya. Tama. May nakuha akong balita. Isang mahalagang kasangkapan ng bansa. Nakatago sa Museo ng Kasaysayan. Sa loob ng 5 kilometro. Mahalagang kasangkapan ng bansa. Ano nga ba ito? Hindi ko rin alam. Alam ko lang ang halaga nito. Na hindi matansya, walang kapantay, walang halaga. Nagpadala ako ng 3 pangkat ng mga dalubhasa. At nagdala ng pinakabagong mga kagamitan sa pagsisiyasat para maghanap. Ngunit wala silang nakuha. Kaya, ang ibig mong sabihin, gusto mong ipahanap sa akin yung maskara, na kahit si Lao Chen ay naligaw ng landas. Madali mo lang itong makikilala. Nahuhulaan ko na, may kakaiba kang kakayahan. Sinasabi ko sa'yo, na mayroon kang kakaibang kakayahan. Noong nakaraan, umasa ako sa kumpas, para mahanap ang ginto ng aso, at ang gintong maskara. Ngunit sa katunayan, nasa na yun lang yon. Hindi ko alam kung paano ito magiging epekto, sa kumpas sa lungsod. Lin Feng, basta't pumayag kang maghanap. Kahit anong mangyari, babayaran ang pamilya Su ng 1 milyong pabuya. 1 milyon. Kung talagang kaya mong ibalik ito, ako ang magdedesisyon. Ipinagkakaloob ko si King Yu sa'yo. Ang ari-arian ng pamilya Su ay magiging iyo rin sa hinaharap. Masyado kayong mabigat magsalita. Interesado ako sa mga mahahalagang bagay ng bansa. At gagawin ko ang lahat upang hanapin ito. Tungkol kay King Yu. Ayaw kong maging. Pustahan natin siya. CJ, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Si King Yu at ang mga profesional na mga surveyor ay sasama sa'yo. Ayos. Babalik na ako ngayon. Magandang maghanda ng mabuti. Ayos. Lin Feng, magaling ka. King Yu. Talagang hindi ako nagkamali sa'yo. King Yu. Ganito ka lang ba magtiwala sa kanya? Kumuha ng Feng Shui Compass para hanapin ang pambansang kayamanan. Kung may palabas ito, magiging tawa ang Su pamilya. Tungkol sa maskara, sapat na para patunayan ang kakayahan ni Lin Feng. Naniniwala ako sa kanya. Ginoong Lin. 3 araw na ito. Yung detector, walang anumang kakaiba. Sa lugar na ito, hindi ba't nascan na ito ng ilang beses? Magpatuloy tayo sa paghahanap. Simula nang dumating tayo dito, ang reaksyon ng kumpas ay naging mahina at magulo. Parang may humahadlang, parang may sagabal. Totoo bang ito ay dahil sa magnetic field ng lungsod? Dahil sa sobrang gulo? Ginoong Lin. Sa mga nakaraang araw, ang mga underground pipes
At ang lumang pader na may espasyo. Pati na rin ang pampublikong greenbelt. Ginamitan namin ng mga instrumento. Nauso na natin. Pero wala pa rin. Ang kompas mo. Talaga bang mapagkakatiwalaan? Sabi ko na noon pa. Isa siyang scammer. Naniwala sa swerte 2 beses lang. Akala niya talaga. Makakahanap ng pambansang kayamanan. Lihaw. Ganito na lang. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Magpahinga na muna kayo. Bukas na lang tayo magplano. Tara na. Nabulag din ang matanda. Pinaasa pa tayo kay Linfeng, itong albularyo sa mundo. Nadadalhin tayo para maghanap ng kayamanan. Akala ko, may talento talaga siya. Hindi ko inasahan. Nasayangin ang oras natin. Tara na. Ayos lang si Linfeng. Nag-effort ka na. Hindi ka mananagot ni Lolo. Nakahanda na ang sasakyan. Bukas alis na tayo. Salamat sa pagtitiis nitong mga araw. CJ. Sa wakas, may galaw na ang kompas. Mahahalagang kasangkapan ng bansa. Nasa dito na ba? Ayaw na natin. Subukan na natin. Kinyu, tingnan mo. Parang may tao doon. Naghuhukay ng hukay. Parang pamilyar ang itsura. Hindi kaya si Linfeng. Talaga bang ikaw? Nahanap mo na ang pambansang yaman? Sige lang, sinubukan lang. Kanina may reaksyon ng kompas. Ngayon ay tumigil na naman. Guru Lin, naniniwala ka pa sa sirang kompas na yan? Dala ka nito, makahanap ng anong kayamanan. Wala pang nahuhukay. Wala pang nahuhukay. Sa tingin ko, wala talagang anumang bagay dito. Hindi pa nahuhukay. Tingin ko, wala talagang kahit anong bagay. Itong sira mong kumpas, baka matanda na. Madalas na naguguluhan na. Itong kumpas ko, ito ay iniwan sa akin ng lolo ko. Naniniwala ako dito. May prinsipyo. Sige, ituloy mo ang paghuhukay. Papalawakin ko lang ang aking mga mata. May nakakita ako ng bagay. Hindi naman siguro talaga papayag ang batang ito, na nahanap niya ito, di ba? Diyos ko. Pira-pirasong palanggana pagkatapos ng pagtatayo ng bansa. Linfeng, talagang may talento ka. Qin Yu. Noon, tiyak na naloko ka niya. Linfeng, alam kong hindi ka kontento. Ngunit sa ilang pagkakataon, ang kawalan ng resulta mismo, ay isa ring uri ng resulta. Alam kong hindi ka kontento. Ngunit sa ilang pagkakataon, ang kawalan ng resulta mismo, ay isa ring uri ng resulta. Sige na, Linfeng. Magpatuloy ka lang dito sa paghuhukay. Qin Yu, tara na. Mali. Nagbago ang direksyon. Nandoon. Banyo. Linfeng, itong sira mong kumpas ay nagsasabi sa'yo na ang pambansang kayamanan ay nasa banyo. Linfeng, baka nagkamali ka. Hindi kailanman nagkakamali ang kumpas. Titingnan ko. Sige na, Linfeng. Hindi ka pa rin ba nagsasawa na nakakahiya? Ayos lang na maghukay sa parke. Pero mayon pa at maghuhukay pa sa banyo. Sa totoo lang, ang kapal ng mukha mo. Hindi pa ba nakontento ang supamilya? Magpakawala ka na. Mag-alis ka dyan. Sige, pumunta ka na. Gusto kong makita kung ano ang makukuha mo mula sa banyo.
papanggap. Kinyu, umalis na tayo. Hoy na kahon. Itong mga sirang bagay, ituring mo na lang na bayad sa akin ngayong gabi. Para sa pagod ko. Salamat, Lin Feng. Itong sirang kahon. Kailanman ay mananatili. Ipinasa. Selyo ng kaharian. Dito talagang, may selyo ng kaharian. Hindi ito possible. Ito ay totoo. Selyo ng kaharian. Kaya ako. Hindi ba't ito ay medyo mahalaga? Lihaw. Itong kahoy na kahon. Ikaw ang unang kumuha nito. Hindi mo ba nakita ang Jade Seal? Ikaw ay bulag. Lin Feng. Ito ay para sa atin. Isang piraso na natagpuan. May bahagi. Sino ang nagsabi kanina? Ito ay basura. Lin Feng, ikaw. Tama na. Lihaw. Ang saloobin mo kay Lin Feng. Babalik ako. Sasabihin ko ng tapat kay Lolo. Lin Feng. Mahalaga ang bagay na ito. Kailangan nating magmadaling umuwi. CJ. May magandang balita si Xiao Feng para sa'yo. Nakapag-book na ako ng isang bundok. 50 taon. Bumili lang ako ng 10,000 piso. May magandang balita si Xiao Feng sa'yo. Nabili ko na ang isang bundok. 50 taon. Bumili lang ako ng 10,000 piso. Malaki na ang kita ng pamilya natin. Inay, huwag kang mag-alala. Magsalita ka ng dahan-dahan. Sabi ni Zhu Hu. Kilala niya ang taong namamahala. Nakakuha siya ng diskwento para sa atin. Nakapirma na ang kontrata. Ay naku, tatay. Sino ba si Zhu Hu? Hindi mo pa alam. Paano mo mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya? Oy, hintayin mo na lang ako sa bahay. Babalik na ako ngayon. King Yu, may problema sa bahay namin. Kailangan kong bumalik muna. Itong Jade Seal, dalhin mo na lang pabalik. Mag-ingat ka sa daan. Seryoso ba? Kailangan mo ba ng tulong? Walang anuman, kaya ko itong ayusin. Umalis ka na. Babalik ako pagkatapos kong ayusin ito. Pupunta ako sa bahay ni Su para hanapin ka. CJ. Makin-makinis na parang taba. Ganap na likha ng kalikasan. Totoo nga. Ang nawala ng matagal na pambansang selyo ng kaharian. Kuya Chen, tawagan mo agad ang museo. At yung mga tao doon. Simulan ang pinakamataas na antas. Pagkilala at tanggapin na proseso. CJ, pupunta na ako agad. Hindi ko inasahan. Talagang nakuha ni Lin Feng. Ito pabalik. Tama nga. King Yu, bakit hindi kasama si Lin Feng sa'yo? Bakit hindi siya bumalik kasama mo? May mahalagang bagay siya sa bahay. Kaya't umalis na siya. Itong selyo, siya mismo ang kumuha mula sa isang hindi kapansin-pansing lugar. Talagang hindi ako nagkamali ng tao. Sa hinaharap, si Lin Feng ay ang ating mga bisita sa Su. Basta't siya ay may kailangan. Ang Su ay tiyak. Natutulong ng buong lakas. Hindi ko ito maayos. Sa tingin ko ay okay ito. Xiao Feng, nandito ka na. Tingnan mo ito. Bundok ng itim na tigre. 50 taong karapatan sa kontrata. Amin na ito ngayon. Presyo ng kontrata, 1,000,000. Pinal na multa, 100,000. Ay naku, Papa. Sino ba si Zhu Hu? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Paano ka pa pwedeng mapaniwala sa ganito? Sinasabi ko na nga, walang mabuting hangarin ang batang to. Pero hindi siya naniniwala. Ang iyong ama. Ay. Gusto ko lang sanang makakuha ng mura. 10,000 sa loob ng 50 taon. Mukhang hindi naman maliit ang bundok. Naisip ko lang, na magtanim ng kaunting halamang gamot. Puno ng prutas kahit paano makakabawi tayo sa ginastos na puhunan. Di ba? Nakita mo na ba yung bundok? Gusto ko lang sanang makakuha ng mura. Naisip ko kasi, na magtanim ng mga halamang gamot, mga puno ng prutas, kahit ano paman kaya nitong maibalik ang puhunan. Di ba? Nakita mo na ba yung bundok? Hindi pa. Naghihintay lang ako na bumalik ka. Sabay kaming pupunta para tingnan. Pumunta na tayo ngayon. Tara. Ito. Yung lupa na ito.
Lahat ng lupa dito ay nagkaklats. Anong pwedeng itanim dito? Tio Lin. Dinala niya ang anak niya para tingnan ang negosyo. Ay, ano ba? Ang ganda ng bundok, di ba? Zhou Hu, niloko mo ako. Anong maaani dito? Anong mga bagay? Tingnan mo ang lupa. Tatay Lin, sa kontratang ito. Nakasaad na kontrata. Sa karapatan sa pagpapatakbo ng Black Tiger Mountain, walang garantiya. Sa bundok na ito, anong pwedeng itanim dito? Sa tingin ko, mukhang nagkamali ka ng tingin. Sino ang dapat sisihin? Zhou Hu, kung gusto mong gumanti, lumaban ka sa akin. Nang-aapi ka ng mga tapat na tao. Anong klaseng kakayahan yon? Sige, sabihin mo kung anuman. Basta, kung magsisisi ka ngayon. Ilabas mo, 100,000 piso na multa. Ikaw, Lin Laoxuan 10,000. Gusto mo lang bumili ng bundok na makakapagpayaman. Huwag kang mangarap. Iyan na. Gusto mong yumaman ng sobra, di ba? Karapat dapat kang manloko. May kumpas pa pala. Na ganito kalakas ang reaksyon. Mukhang maraming yaman sa bundok na ito. Kung tapos na ang kontrata. Dahil nakapirma na tayo. Kaya't kami ang may-ari ng bundok na ito. Lin Feng, anong sinabi mo? Sabi ko, kami ang may-ari ng bundok na ito. Hindi ibabalik ang pera. Hindi rin ibabalik ang bundok. Lin Feng, ang tapang mo, talagang matapang ka. Nagpapanggap kang biktima, at parang walang hiya sa ginagawa. CJ, ako na ang bahala. Tingnan ko kung paano kayo nagtatanim dito. Nang ginto. Bumalik ka na. Xiao Feng, nabaliw ka na ba? Okay lang kung naloko ang tatay mo. Bakit gusto mo ring maging biktima? Tio, tatay, magtitiwala ka sa akin kahit isang beses. Itong bundok na ito, maaaring isang bundok ng kayamanan. Xiao Feng, ano ba talaga ang iniisip mo? Itong 100,000 pisong penalty. Kahit anong gawin natin, hindi natin ito makokolekta. Sabi mo, itago na lang. Hindi rin kaya ng bundok na ito. Kuya, huwag kang mag-alala. Noong nakaraang pagkakataon, si Xiao Feng, nakakuha ng 1 ginto na anyo ng aso. Baka nga, may makikita pa sa bundok na ito. Ano bang kakaiba ang nahukay? Tatay, nakapirma na sa kontrata. Huwag na tayong mag-alinlangan. Walang silbi ang mag-alinlangan. Ngayon, pumunta tayo sa bayan para bumili ng ilang but seeds ng halamang gamot. Talagang nagtatanim ka pa rin. Siyempre, kailangan mong magtanim. Hindi lang basta magtanim. Kailangan pang ipagmalaki. Para malaman ng buong baryo. Ang pamilya namin, Lin. Ito ay ginto. Walang ginto dito, di ba? Lin Feng. Walang anuman ang tutubo sa lupa dito. Hindi ba? Nais mo bang maghukay ng ginto? Sa gitna ng mga batong ito. Ito ba ay ginto? Tingnan mo. Ito ba ay ginto? Lin Feng. Ito lang ang kaunting ginto. Ano ang magagawa nito? Hindi ito sapat para makabili ng manto, di ba? Kuya Hu, narinig ko kay lolo ko. Sa Black Tiger Mountain, noong mga nakaraang taon talagang may minahan ng ginto. Pero sabi nila, tinigil daw ang minahan, kaya nasira ito. Kuya Tiger, sabi mo si Lin Feng ay, hindi ba't hindi na talaga makakahanap ng ginto? Matagal na yon, mga 800 taon na. Kahit na meron. Naubos na yon. Hindi naman siya ang mapapalad. Mukhang ang bundok na ito ay isang tunay na bundok ng ginto. Anong hawak mo sa kamay mo? Ipakita mo. Lin Feng, anong hawak mo sa kamay mo? Inuutusan kitang ibigay yan. Zhou Hu, anong balak mo? Ano? Naalala ko si Lin Feng. Nangungulimbat ng lihim, kahit na ang bundok na ito ay sa inyo. Pero ang minahan sa ilalim, hindi sa inyo. Ilabas ang mga bagay para inspeksyonin. Ayaw mong kunin, di ba? Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo yan. Ito ba ay isang sirang bato? Akala ko ginto ito. Lin Feng, nais mo ba ng pera ng labis? Hawak ang bato. Gawing ginto. Dito, bukod sa buhangin, ay bato. Ano pa ang meron? Zhou Hu, bakit ka sobrang kinakabahan?
Hindi ba? Akala mo ba may ginto dito sa bundok na ito? Sa bundok na ito? Sino ba ang kinakabahan? Sino bang kinakabahan? Hindi kita matiis. Yung pakikitungo mong palihim. Maganda na lang na magtanim ka na lang ng mga gamot. Sa loob ng ilang araw, pumunta ako dito para inspeksyonin. Binigay na sa atin ang lupa. Anong inspeksyon pa ang gagawin mo? Itong lupa ay pag-ari ng estado. Kayo, kung hindi niyo mapapansin, ang halaga nitong lupa, maaari na ring ituring na paglabag. Kayo nga, kung hindi niyo matutuklasan, ang halaga ng lupain ito, maaari na ring ituring na paglabag. Tara na. Xiao Feng, ngayon ano ang gagawin natin? Itong si Zhu ang munting mahal. Talagang nagsusumikap na para mapilitan tayong lumabag sa kontrata. Mag-alala ka, hindi magyayari iyon kay Zhu. Sa huli, ang halaga ng bundok na ito, hindi niya maisip. Si Lin Laoxuan, itong bundok na ito, ikaw ang nagkontrata. Ilang araw na rin. Ang mga halamang gamot na itinanim. Itong mga punla, hindi pa kasing matatag ang espiritu ng damo. Mukhang hindi niyo rin natuklasan. Ang halaga ng bundok na ito, 10,000 multa. Ibigay mo na, ikaw, Zhu. Hindi ka siguro akala na ang bundok na ito ay isang basura lang. Yung batang si Lin Feng, gusto pa akong lokohin, pero matagal na akong nakipag-ugnayan. Sa mga tao roon, naiintindihan ko na, walang paraan na mapaniwala mo ako. Mga kababayan, sa inyong mga mata ang bundok na ito ay mukhang isang disyerto. Sa katunayan, ito ay isang bundok ng ginto. Bundok ng ginto. Lin Feng, hindi ka pa nagigising, di ba? Itong sirang bundok, kung ginto ito, ang banyo sa bahay namin, ay magiging gintong palasyo. Nasaan ang ginto? Lin Feng, dalhin mo kami, para makita. Nandun lang. Ganyan lang kalaki ang gintong bula. Sapat na para sa anong kailangan mo. Lin Feng, di mo ba sinabing, ito ay isang ginto na bundok? Sobrang pangit naman ito. Ginto nga. Ginto yan. Swerte sa aso. Talagang swerte sa aso ito. Itong sirang bundok, may 1 o 2 piraso ng ginto. Ayos na rin yun. Bakit? Inaasahan mo bang puro ginto ito? Meron pa bang ginto? Impossible. Hindi pwedeng mangyari. Ginto sa ulo ng aso. Ang laki nito. Zhu, nakita mo na, di ba? Yung bundok na sinasabi mong basura, talaga, ay isang tunay na bundok ng ginto. Salamat sa'yo. Sa pagbigay sa amin ng napakalaking kayamanan. Diyos ko. Ito. Talagang isang bundok ng ginto ito. Itong si Zhu ibinigay ang bundok ng ginto. Sa iba nang walang laban. Ngayon, tuluyan ng yumaman ang pamilya Lin. Itong si Zhu ibinigay ang bundok ng ginto. Sa iba nang walang laban. Ngayon, tuluyan ng yumaman ang pamilya Lin. Aking bundok, aking ginto. Kalma lang. Huzi. Kalma ka lang. Nakapirma na ang kontrata. Sa salitang nakasulat, kahit ano pang sabihin mo, huli na. Akin na. Nakuha na ang ginto sa ulo ng aso. Bakit ang kumpas ay may ganitong malakas na reaksyon? Dito talaga. Ano ba ito? Mas mahalaga pa kaysa ginto. Langis. Ito ay petrolyo. Sa ilalim. May langis sa ilalim. Ang amoy na ito ay langis, walang duda. Hindi ko akalain na sa ilalim ng bundok na ito ay may nakatagong oil field. Diyos ko. Kung may ginto, ayos na. May langis pa. Ngayon, ang pamilya Lin ay talagang magiging sikat.
Xiaofeng. Ito. Totoong ang langis ito. Tama, Dad. Itong bundok. Talagang isang kayamanan ito. Hindi pwede. Akin lahat ito. Ang ginto ay akin. Ang langis ay akin din. Lahat ay akin. Zhou Hu. Nakapirma na ang kontrata. Nakasulat sa papel, malinaw na malinaw. Nakasulat ng malinaw. Ang lupa na ito, ipinaubaya sa amin ang pamilya Lin. 50 taon. Huwag kang mangarap pa. Lin Feng. Ikaw ang nagtutulak sa akin. Alam mo na ba noon pa? Na may langis dito. Pasensya na. Kakaalam ko lang din. Si Zhou Hu, talagang nalugi ng malaki. Hindi lang siya nalugi ng malaki. Parang ibinuhos lang ang langis sa lupa. Ibinigay kay Lin Feng ah. Lin Feng. Hintayin mo ako. Ngayon si Zhou Hu, talagang nalugi ng malaki. Hindi lang nalugi ng malaki. Ito na nga ang ibinigay na. Lang sa kay Lin Feng ah. Lin Feng. Hintayin mo ako. Pupunta ako sa bayan ngayon para maghanap ng tao. Itong bundok na ito. Tiyak na sa akin ito. Hintayin mo ako ah. Hintayin mo. Yung maliit na Feng. Ano bang gagawin natin dito? Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi lang siya si Zhou Hu na may koneksyon. Marami pang iba. Walang anuman, umuwi na tayo. Hoy, Qinyu. May nangyaring masama dito. Si Lin Feng. Anong nangyari sa'yo? Yung bundok na kinontrata ng pamilya namin ay may nakuha na langis. Si Zhou Hu ay naghanap ng tao para makipag-ugnayan. Gusto niyang pilitin kaming magbitiw sa kontrata at kunin ang bundok. Langis. Sigurado ka? Totoo talaga? Totoo ito. Lumabas na. Qinyu. Kailangan ko ng tulong ng pamilya Su. Tulungan mo akong pigilin yan. Sige, maghintay ka. Sabihin ko agad kay Lolo. Kami ang pamilyang Su. Susuportahan kita ng buong puso. Ayos. Ate Wang. Ito ang batang ito. Ikaw si Lin Feng. Ako nga. Ako si Wang Yufu. Nasa bayan ako. Ang bundok na ito ay may kinalaman sa mahalagang yaman mineral. Ang kontratang naipasa dati ay agad na magiging walang bisa. Ito ay may pirma ninyo na nakalagay dito. Paano mo masasabing wala na ito? Ang pagkontrata sa pagtatanim sa bundok at pagkuha ng mineral ay magkaibang bagay. Kayo'y nagmina ng walang pahintulot na nagdudulot ng panlilinlang. Ginoong leader, alam niyo noong una na ang bundok na ito ay isang disyerto na para bang gusto niyong ibigay ng libre. Ngayon, nahukay na natin ang langis. Gusto mong sapilitang bawiin. Ang itsura mo naman, sobrang pangit na, di ba? Nga. Hindi mo ba nakikita na inaapi mo ang mga tapat na tao? Ang langis ay natuklasan ni Lin Feng. Ganyan ang ginagawa ninyo parang panghuhold up. Ano ang kaibahan? Lin Feng, huwag kang magpakaarte, kumain ka ng parusa. Ang langis ay natuklasan ni Lin Feng. Ganyan ang ginagawa ninyo parang panghuhold up. Ano ang kaibahan? Lin Feng, huwag magpanggap na hindi ka umiinom kundi ay magdusa sa parusa ng alak. Ngayon ay formal kitang pinapaalalahanan. Walang bisa ang kontrata. Ibabalik ang bundok na ito. Wang Yufu, kailangan bang ibalik ang bundok na ito? Tungkol sa bagay na ito, mukhang hindi ka ang may kapangyarihan na magsalita. Lin Feng, anong kalokohan yan? Wang Jie, syempre, nasa bayan siya. Hindi ka makakakuha ng kahit isang bundok mula sa kanya. Lin Feng, ikaw isang tao mula sa probinsya. Talaga ba? Kilala mo pa ang mga lider sa lungsod? Hindi ko kilala. Kung ganoon, sabihin ko sa'yo. Ako ang hari dito. Ngayon, ang bundok na ito ay akin na. Walang sinuman ang makakapasok. Lin Feng. Lin Feng. Ito ay si Director Li mula sa probinsya. Mga leader mula sa lungsod. Hindi ko siya kilala. Paano ang tungkol sa probinsya? Director Lai. Bakit ka nandito, Director Li? Wang Yufu. Nakialam ka sa lehitimong kontrata ng pagkakaloob. Ipaliwanag mo. Director Lai. Bakit ka nandito? Director Lai. Wang Yufu. Nakita ko na ang kontrata. Nakasulat ng malinaw dito na ang kontratista ay may karapatan sa pagsasaliksik ng mga yaman sa ilalim ng lupa at prioridad sa pag-unlad. Hindi mo ba tiningnan ang mga termino noong pinirmahan mo? Director Lai. Noong panahong iyon ang bundok na ito ay itinuring na walang halaga, isang disyerto. Kaya, ang kasunduang ito ay, ngayon ang pamilya Lin ay natuklasan ang halaga nito. Kayo ay nagbabasura ng kontrata at lumalabag sa kasunduan. Sira kayo sa kontrata at talikuran ang kasunduan. Director Lai. Ay, yung batang ito. Sigurado akong matagal nang alam niya. May bagay sa bundok. Iyan ay panlilin lang. Zhou Hu, pinilit mong pirmahan ng tatay ko ang kontrata. Noon ikaw ang nagsabi. Sa bundok, kikita ka ng walang talo sa pagtatanim ng gamot. Lahat ng mga kababayan ay saksi. Nga. Sabi pa ni Zhou Hu, ang yaman ng bundok na ito. Tama nga. Noong panahong iyon, siya ay nagmamakaawa at nagsabing, walang problema sa lupa na ito.
Wang Yufu. Mula ngayon, kailangan mong makipagtulungan sa aming investigasyon. Zhou Hu, sumama ka rin sa amin. Isang beses sa maliit na itim na silid. Wang Yufu. Mula ngayon, kailangan mong makipagtulungan sa aming investigasyon. Zhou Hu, sumama ka rin sa amin. Sa maliit na itim na silid. Ay. Lin Feng. Maghintay ka lang sa akin. Hindi pa tapos ito. Dalhin mo na. Maghintay ka lang sa akin. Si Kobayashi. Paano niyo balak develop ang langis? Director Lai. Plano kong magtatag ng isang kumpanya ng pagmimina. Makipagtulungan sa pamilya Su. Unahin ang pagkuha ng mga taga-baryo. Sama-samang umunlad ang lahat. Magandang ideya ito. Tatay Lee. Nakipag-ugnayan na kami. Sa profesional na koponan ng Mining Design Institute. Malapit na ang plano sa pagmimina. Lanan. Ayos. Seolin. Bata ka at may potensyal. Magtrabaho ka ng mabuti. Ngunit, mag-ingat ka. Sa probinsya, may ilang kumpanya ng pagmimina. Malalim ang likuran nila. Maaaring magpunta sila para magpasiklab. Naiintindihan ko. Salamat directly. CJ. Xiao Feng, kung magkakaroon talaga tayo ng kumpanya. Tatay, ito ay simula pa lang. Hahaha. May reaksyon na ulit ang kumpas. Itong direksyon. Parang. May kayamanan na naman sa bundok. Tingnan ang reaksyon ng kumpas. Dapat ay sa bundok. Sa mas malalim na bahagi. Magkakaroon pa ba ng ginto? Malapit nang lumubog ang araw. Bukas ng umaga. Pumasok tayo sa bundok para maghanap. Tingnan ninyo. Ang lugar na ito ay tinatawag na demonyong nakakatakot. Sabi ng matatanda. Nakakatakot talaga. Bihira lang makapunta dito. Noong bata pa ako. Minsan nakipunta ako sa iba. Ang makapal ng fog doon. Madaling maligaw. Yung kumpas ay may malakas na reaksyon. Bukas ng umaga. Sama kami ni Kinyue para mag-imbestiga. May dala akong satellite phone. Kung sakaling makatagpo ng panganib, maaari tayong humingi ng tulong agad. Xiao Feng. Zhou Hu. Tumakas si Zhou Hu. Ay. Tumatakbo. May balita mula sa bayan. Na-hold up ang sasakyan sa kalagitnaan ng daan. Ng isang van. Lene. Si Zhou Hu, batang yon. Matagal na siyang nakikisalamuha sa merkado. Siguradong niligtas siya ng mga kasabwat niya. Xiao Feng. Sa mga nakaraang araw, kailangan mong isara ng maigi ang pinto. Zhou Hu, tiyak na babalik siya para maghiganti sa inyo. Hintayin ko siya. Sa mga nakaraang araw, kailangan mong alok ang pinto ng mabuti. Zhou Hu, siguradong maghihiganti siya sa inyo. Naghihintay ako sa kanya. Tunog ng shotgun. Parang galing sa Black Tiger Mountain. Talagang hindi matitinag si Zhou Hu. Bukas, sisikat ang araw. Papasok tayo sa bundok. Ay. May reaksyon ng kumpas. Nandito lang ang bagay. Hindi ko alam kung anong kayamanan ang matutuklasan natin. Mahirap ang daan dito, Kinyu. Sumunod ka sa akin. Magsimula na tayo. Yung batang si Zhou Hu, hindi ba't sinabi niyang may kayamanan dito sa bundok? Naghahanap na tayo ng matagal. Walang kahit anong nakuha. Baka niloloko lang tayo niya. Ay. Maghanap pa tayo. Sabi-sabi. Daw, may langis na nahukay sa bundok na ito. Kung sakaling makakita tayo ng isang yaman. Tayo ay magiging milyonaryo. Tara, maghanap pa tayo. Tumakbo. Mukhang itong dalawang tao ay mga kasamahan ni Zhou Hu. Hindi pwedeng. Sila ang unang makakita ng kayamanan. Parang ito ay isang sinaunang po. Dito na nga. Wala namang kakaibang kayamanan, di ba? Isang dingding. Tanso ito, di ba? Mahal ba ito? Tingnan mo ang mga guhit. Parang estilo ito ng panahon ng Shang at Zhou. Kung ito ay tunay, hindi matutumbasan ang halaga. Isa na namang pambansang kayamanan. Sobrang kahanga-hanga ng kumpas ng lolo ko. Lin Feng, kailangan nating dalhin ito pabalik. Isa na namang pambansang kayamanan. Sobrang kahanga-hanga ng kumpas ng lolo ko. Lin Feng, kailangan nating dalhin ito pabalik. Huwag na huwag nating hayaang
Mapunta sa kamay ng dalawang masamang tao. Sige, bumalik na tayo ngayon. Uway. May tunay na kayamanan nga. Hindi ko akalain na may tumulong na sa atin. Nakuha na. Ang banga na ito ay tiyak na magandang bagay. Yaman na tayo. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo sa amin ang banga. Ang banga na ito ay pambansang antigong bagay. Kayo ay nagkakasala. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Dalhin mo ang mga bagay. Kung hindi, tatamaan ko kayong lahat. Anong gagawin ni Lin Feng? Walang anuman. Hindi sila mangahas. Sombrero. Ay naku. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gagalaw. Batang ito. Akin kang tinutukso. Magpaputok ka ba? Di ka pa ba natatakot? Baka umihi ka na sa takot. Subukan mo. Lene, lahat dito sa bundok mga tao namin yan. Makakatakas ka ba? Kung magpapakita ka ng pag-unawa, masusunod ka lang at ibibigay mo sa amin ang mga bagay. Kung hindi, yung maliit na babae ay magrereklamo. Ibaba mo ang telepono. Akala nyo ba hindi kami marunong pumatay? Dalhin mo na ang mga mahalaga. Ayos na, tama nga. Yaman na, yaman na. Yaman na, yaman na. Aba, totoo may sombrero. Mabilis, umalis na. Kinyue, okay ka lang ba? Wala akong problema. Buti na lang dumating ang sombrero. Kung hindi, itong pambansang kayamanan ay mapupunta sa dalawang masama. Kailan mo ba plano itong gawin? Kagabi, nakipag-ugnayan na ako sa lolo ko. Sabi namin na papasok kami sa bundok ngayon. At sabihin mo sa kanya na si Zuhu ay tatakas. Salamat sa iyo, Kinyue, sa pagkakataong ito. Mukhang mas magiging maingat tayo sa paghahanap ng kayamanan sa susunod. Sa susunod, mas mag-iingat tayo. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Ayos lang kami. Nahuli na ang dalawang magnanakaw ng libingan. Tama. Sabi nila si Zuhu ang nag-utos. May warrant of arrest na si Zuhu. Na ipadala na. Hindi siya makakalayo. Oh. Xiaolin. Pakinggan mo si Yu. Nandito kayo para maghanap ng kayamanan. Nahanap niyo na ba? Ito. Ang disenyo at inskripsyon na ito ay tiyak na mula sa dinastyang Shang. Xiaolin, nakagawa ka na naman ng malaking kontribusyon. Ginoong Chen, hindi ko rin inasahan na sa bundok na ito ay may ganitong karaming pambansang kayamanan. Ang bagay na ito, tiyak na dapat ipasa sa estado. Hindi ka mawawalan ng gantimpala. Ang bagay na ito ay talagang pag-ari ng estado. Sinasadya kong isumite. Ayos lang. Si Xiaolin. Ngayon, tulad mo, na mga kabataan, ay hindi na marami. Babalik ako. Kailangan kong makipag-usap kay Ginoong Su. Magandang pag-usapan ng maayos. Lolo Chen, huwag mo na akong itaas sa tingin. Kung wala akong kumpas ng lolo ko, hindi ko rin mahahanap ganito karaming pambansang kayamanan. Lanan. Narinig ko na may ilang matatanda sa bundok na talagang gumagawa ng mga espesyal na bagay. Mukhang hindi basta-basta ang lolo mo. Baka may mga sikreto siya. Xiao Feng, kamusta dyan sa inyo? Katatapos lang ng ilang tao sa ating barangay na dumating na may mga sasakyan. Sinasabing galing sa probinsya ng kumpanya ng pagmimina na nais kang kausapin tungkol sa usaping langis sa bundok. Sinasabing galing sa probinsya ng kumpanya ng pagmimina. Gusto kanilang kausapin tungkol dyan sa langis sa bundok. Tatay, papaantayin mo sila. Tandaan mo, huwag ka munang pipirma ng kahit ano. Babalik ako ngayon. Lao Chen. May mga tao sa bahay namin ng ilang kumpanya ng pagmimina. Mauna mong hawakan itong antigong ito. Kailangan kong bumalik muna. CJ, Qin Yu, sama ka na rin, okay? Kung may problema si Xiaolin, maari ring makipag-ugnayan sa pamilya Su. Ayos. Ginoong Lin, ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Li Jianye mula sa Beifang Mining. Sabihin mo na. Nakita natin ang langis sa ilalim ng Black Tiger Mountain. Ang balita ni Ginoong Li, talagang mabilis ah. Ginoong Lin, gusto kong makipagtulungan sa iyo. Sama-sama tayong kumita ng malaki. Hindi ko alam si Ginoong Li. Gusto mong makipagtulungan.
Dalawang opsyon. Bibiliin namin ang karapatan sa pagmimina. Ibibigay namin sa iyo ang 2 milyon. Sama-sama tayong gagawa. Kami ang magbibigay ng pera. Kami ang magbibigay ng tao. Kami ang magbibigay ng makina. Kumita ng pera. Kayo ay kukuha ng 3%. Itong 3%, medyo maliit naman yata ito. Ginoong Lin, ang paghuhukay ng langis ay hindi katulad ng paghuhukay ng ginto. Maghanap ng langis sa unahan. Magbabarena. Maglagay ng tubo. Kailangan mag-invest ng milyon-milyon. Lahat ng panganib kami ang humahawak. Hindi bababa sa 3.5. Ginoo Lee, sa ganitong klase ng kooperasyon, lumalabas sa lugar, mga 4 hanggang 5%. Karaniwan lang yan. At saka ngayon, ang bansa ay nagtutulak sa mga ordinaryong tao na makilahok. Si Miss Su, tama ba? Tama ang sinabi mo. Pero suporta lang yan. Mayroon bang mga bihasang tao sa larangang ito? May mga paraan ba para makabili ng langis? Kaya bang ayusin ito? Iba't ibang mga dokumento ba? Kung sakaling, gusto naming gawin ito ng dahan-dahan. Ginoong Lin, ang oras ay pera rin. Hindi makakatakas ang langis sa ilalim. Ngunit maaaring magbago ang sitwasyon sa labas. Magbabago rin ang mga patakaran. At saka, narinig ko, nakamakailan, parang nakakaranas ka ng kaunting problema. May isang tao na tinatawag na Zuhyu. May hindi pagkakaunawaan tayo. Sa negosyo, kailangan maging maayos tayo. Balita tungkol kay Ginoli. Talagang malakas ang impormasyon niya. Maliit lang ang mundo sa industriya na ito. Ang kumpanya namin, nandito na sa probinsya ng 20 taon. Sanay na ako sa iba't ibang aspeto. Makipagtulungan tayo. Makakatipid tayo ng maraming abala. Ginoong Lee, tungkol dito. Mag-iisip muna ako. Ginoong Lin, narito ang aking business card. Ngunit Ginoong Lin, ang pagkakataon ay hindi naghihintay. 3 araw. Hihintayin ko ang iyong liham. CJ. Paalam. Mag-ingat ka, Ginoong Lee. Lee Jenye. Binabantaan ka niya. Alam ko. Pero, may mga sinabi rin siyang tama. Walang sinuman sa amin ang may kasanayan. Kung gagawin namin ito mismo, napaka-risky. Sabi ng lolo ko, makatutulong ang pamilya Su sa paghahanap ng koneksyon. Maaari silang magbigay ng suporta sa pondo. Ngunit hindi talaga nila alam ang tungkol sa pagkuha ng langis. Talagang hindi naintindihan ng pamilya Su ito. 3% ay talagang napakababa. Kapag nagpartner na, sila na ang may kapangyarihan. Noong panahong iyon, kung sasabihin nila na tumaas ang presyo ng mga bilihin, bumaba ang presyo ng langis, hindi sila kumita, di hindi natin makikita. Ang libro ng mga account. Anong plano mo? Gusto kong magbukas ng sariling kumpanya. Gusto mong magtayo ng kumpanya. Sinuportahan kita. Yung langis ay, atin mismo ang nakadiscovery. Paano ito kunin? Dapat tayo ang may kapangyarihan dito. Tama. Pero kailangan nating magtayo ng sariling kumpanya. Kailangan ng maraming pera. Saan tayo kukuha ng ganun karaming pera? Kaya nga, kailangan pa rin nating makipagtulungan sa iba. Pero dapat may bahagi tayo, na 51%. Sa mga mahalagang bagay, kami ang may kapangyarihan. Yung mga nagtatrabaho, kailangan ding unahin. Yung mga tao sa aming nayon. Kaya, papayag ba si Lijenye? Sa kabila ng lahat ang atraksyon ng langis, ay hindi natin maisip. Naniniwala ako, hindi siya tatanggi. Kapag natapos mo na, ang bagay na ito, babalik tayo sa probinsya. Bakit iyon ang maliit na dingding? Natapos na ba ang pagsusuri? Ayos lang. Lijenye, huwag muna siyang pansinin. Ipagpaliban muna natin sila. Bukas pupunta tayo sa bahay ni Su. CJ. Director Wu, ako at ilang mga matandang eksperto. Nakita na namin ito. Walang problema. Ang pagkakagawa nito, talagang, ay estilo ng panahon ng Shang at Zhou. Mga lumang bagay. Tama. Ginoong Wu, kaya itong mga bagay na ito. Susunod. Ano ang gagawin? Ayon sa patakaran, yung mga luma na natuklasan sa ilalim. Lahat yan ay pag-ari ng estado. Pero si Lin Feng, kayang mag-report ng kusa. Agad na isumite. Itong gawain na ito, talagang karapat dapat pahalagahan. Paano plano ng museo na gantimpalaan? Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para maghain ng aplikasyon sa mas mataas na opisina para sa gantimpala. Maaaring ito ay bonus. O maaaring iba pa. Kobayashi, ikaw. Mayroon ka bang opinyon? Ang mga bagay ay isusumite sa estado. Wala akong opinyon. Ngunit, mayroon akong maliit na kahilingan. Sabihin mo, ang bagay na ito, kaya natuklasan ito. Salamat sa tulong ng pamilya ni Su, at ng mga kababaryo namin. Kaya naisip ko, kung pwede bang magdaos ng charity event, at lahat ng pondo na malilikom, ay mapunta sa paaralan ng aming baryo, at ang health center. Magandang ideya yan. Maaari itong ipaalam sa lahat, na ang mga natuklasang kayamanan ay dapat i-report, at makakatulong pa sa barangay. Kaya tayo ay mag-organisa ng
Isang charity dinner, ano sa tingin mo? Pagtitipon para sa kawanggawa. Yung mga darating, dapat talagang piliin ng mabuti. Huwag basta-basta papasukin. Dahil mawawalan ng antas. At hindi rin makakapag-donate ng marami. Lihaw. Anong ibig mong sabihin? Wala naman akong masyadong halaga. Sa ganitong okasyon, ang mga nandito ay mga tao mula sa probinsya. Mga mayayamang tao. Si Lin Feng. Sa wakas ay galing siya sa kanayunan. Natatakot akong hindi siya makasabay sa usapan. Kakaibang sitwasyon lang. Tama si Li Xiao. Kaya, ang mga detalye ng aktibidad na ito, gusto kong humiling sa iyo ng mga siwa. Ikaw sa probinsya ay may pangalan at katanyagan. Mahalagang tao. Ikaw na lang ang humarap. Siguradong mas magaling ka kaysa sa akin. Lihaw ah. Si Xiaolin ay nagtitiwala sa iyo ah. Kaya mo bang tanggapin? Kung magagawa mo ito, makakabuti rin ito sa atin. Sige na. Dahil lahat kayo ay sobrang handang maniwala sa akin. Kaya susubukan ko. Ito. Li Xiao. Talaga bang gagawin mo yon para kay Lin Feng? Yung charity dinner na yon? Hindi ba't para sa kanya? Mag-set up ng entablado para mag-perform. Akala mo gusto ko? Nagsalita na ang matanda. Ano ang magagawa ko? Lalo na't, yung batang iyon ay, itinayo ako doon. Kung hindi ako sasali, parang nagpapakita na wala akong kakayahan. Li Xiao, sa tingin ko, ang bagay na ito, hindi naman siguro masama. Isipin mo, ikaw ang tagapangasiwa. Kung sino ang dapat imbitahan, ano ang gagawin? Hindi ba ikaw ang may kapangyarihan dito? Ang ibig mong sabihin ay, Li Xiao, sa araw na yon, palakihin mo ang okasyon. Ang mga inimbitahan, mas mataas ang katayuan, mas maganda. Sa oras na yon, lahat ay dapat tandaan na ang kakayahan ni Li Xiao at ang husay niya, tungkol kay Lin Feng naman, kung hindi niya kayanin, ay siya ang magiging kahihiyan. Kunin natin ang mga pinakamahirap na mga tao sa probinsya at sa tamang panahon, itanong natin sa kanila ang ilang mga propesyonal na tanong. O kaya may ideya kayo? Para hindi na ako ang kailangan kumilos. Siyempre may ibang tao na magpapahinto sa kanya. Tama, kung kinakailangan, maaari mo ring bigyan ng pagkakataon si Lin Feng na makabawi. Sino ang mas mataas, sino ang mas mababa? Malinaw na ito. CJ, gawin natin ito. Gusto kong ipakita kay Kinyo at sa matanda. Sino talaga ang may kakayahang magpakitang gilas? Salamat sa lahat sa pagdalo sa ating charity dinner ngayon, lalo na kay Lin Feng. Kung hindi dahil sa kanya, ang pambansang kayamanan na ito, siguradong mapapasakamay ng mga magnanakaw ng libingan. Ginoong Wu, medyo hindi maganda ang sinabi mo. Sobra na yata ang sinabi ko. Paano ko narinig? Itong yaman na ito ay natuklasan ni Lin Feng at Miss Su. Sila ang nakahanap. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa koneksyon ng Su family, hindi niya malamang mahanap ang ganitong mahalagang yaman. Ay, Zhao Chen, bakit ka ganyan magsalita? Si Lin Feng ba ay ganitong tao na umaasa sa mga babae? Tama ang sinabi ninyo, pero hindi rin. Lubos akong nagpapasalamat sa pamilya Su, lalo na sa Yan He. Su, ang iyong tiwala at suporta ay napakahalaga sa akin. Ako at ang pamilya Su ay may simpleng ugnayan. Ang ibinibigay ng pamilya Su ay mga yaman at plataporma. At ang ibinibigay ko si Lin Feng. Ito ay mga mata na nakakakita ng halaga. Lin Feng, kahit na makahanap ka ng kayamanan, ano naman ang mangyayari? Kailangan mo pa ring sumunod at ibigay ito sa estado. Tama ang sinasabi ng boss na ito. Talagang ibinigay ko ito sa estado. Dahil yon ay dahil, alam ko, ang halaga ng ilang bagay ay higit pa sa pera. Magaling ang sinabi mo. Director Wu. Ngayong gabi, ang ating charity dinner. Ang layunin ng pondo ay 500,000, di ba? Para sa paaralan ng bayan, at sa pagkukumpuni ng klinika. Ayos. Kaya't ako ngayon, ay gagawa ng pangako. Ano man ang makuha natin ngayon. Ang kulang na halaga, ako lang ang nagbabayad nito, si Lin Feng. At saka, magbibigay pa ako ng dagdag na 20,000 bilang pondo para sa edukasyon ng mga batang nasa baryo. CJ. May kakayahan ang batang ito na magtiis. Naiintindihan ang paggamit ng pagkakataon. Napakalawak ng hinaharap. Muli na namang pinasikat ng batang ito. Pero ayos lang. Sa huli, si Kinyo ay magiging akin. Talagang kahanga-hanga. Lin Feng. Ngayong gabi, ikaw ang bida. Magkano ang 200,000 basta mag-donate lang? Ang laki ng ambag ah. Ginoli. Kung gusto mo ring makatulong sa baryo, may panahon pa para mag-donate ngayon. Huwag mo akong gawing kaibigan lang. Sabi ko nga, binilinan ka ni Li Jianye ng 3 araw. Ngayon ay 1 araw na ang lumipas. Lin Feng, huwag kang magmataas at walang hiya. Sa lungsod ng lalawigan, gusto ni Li Jianye na patayin ka.
Parang pinapatay ang isang langgam. Zhao Chen, mag-usap ka ng maayos sa akin. King Hu. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Walang magandang kinabukasan ang makuha sa ganitong mga probinsyanong mayaman. Walang patutunguhan ito. Masyadong malalim ang pagmimina ng langis. Hindi niya ito kayang hawakan. Malalim ba talaga? Malalaman mo lang kapag nasubok mo na. Li Xiao, kung wala kang ibang gagawin, umalis na tayo muna. Lin Feng. Sabi ko, hindi pa nahuli si Zhu Hu. Matulog ka sa gabi. Mas mabuting bukas ang isang mata mo. Talagang malakas ang loob ni Li Xiao sa balita. Pero tungkol ito sa akin. Hindi mo na kailangang makialam. CJ. Lin Feng. Tingnan natin. Tingnan ko kung gaano pa katagal kang magmamayabang. Lin Feng. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Li Hao kanina? Tungkol kay Zhou Hu. Alam na rin niya. Si Li Hao at si Li Jianye. Siguradong magkasabwat sila. Tila na imbestigahan na nila ako. Tungkol kay Zhou Hu. Huwag tayong mag-alala. Ngayon, siya ay nahihirapan na sa kanyang sarili. Ano ang mangyayari sa langis? Talaga bang makikipagtulungan ka kay Li Jianye? Bukas, makikipagkita ako sa kanya. Kailangan itong masolusyonan agad. Kung magtatagal, mas maraming problema ang darating. Ginoong Lin. Natapos na ang 3 araw na takdang panahon. Hindi nagbago ang aking kondisyon. 2 milyon para sa buyout. Oh. Kukunin niyo ang 3% ng kita. Li Jianye. May bago akong plano. Oh. Sabihin mo nga. Ang imbakan ng langis sa Black Tiger Mountain. Naniniwala ako. Dapat mas alam mo kaysa sa akin. Kung lahat ay mahuhukay. Walang halaga na maaring sukatin. Tama ka dyan. Ngunit maaari bang mahukay ito? Ibenta. Ay ibang bagay. Kaya ang bago kong plano ay magbuo tayo ng kumpanya sa pakikipagsosyo. Kayo ay mag-invest ng pondo na may 45% na bahagi. Tayo naman ay mag-invest ng mga yaman na may 55% na bahagi. 55%. Mga kabataan. Malaki ang tiyan mo ah. Ginoong Li, hindi dahil malaki ang tiyan ko, kundi napakataas ng imbakan ng langis sa bundok itim na tigre. Naniniwala akong hindi ka tatanggi. At saka, may dagdag pa ako. Ito ay galing sa Black Tiger Mountain. Tama. May ilang minahan pa sa bundok. Kapag naayos na ang kooperasyon sa langis, sa pagmimina ng ginto, bibigyan ng prioridad ang inyong kumpanya. Ayos. Kasalukuyan. Ginoong Jai, naway magtagumpay ang ating pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Lin Feng, ikaw ang nakita kong pinakamagaling makipagnegosasyon na kabataan. Ginoong Li, nagsasabi po kayo ng sobra. Sa susunod na linggo, magpapadala ako ng propesyonal na koponan sa bundok para sa masusing pagsisiyasat. Matatapos ang plano sa pagmimina sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 3 buwan, opisyal na simula. Ayos. Ako na ang bahala sa mga bagay sa baryo. CJ. Ang bilis sumang-ayon ni Li Jianye. Baka may masamang balak ito. Malabo naman siguro. Sa wakas, ang tukso ng langis at ginto. Walang gaanong tao ang kayang tumanggi. Mga kababayan, ang langis ay napagpasyahan ng makipagtulungan sa Northern Mining Company. Uunahin namin ang pagkuha ng mga manggagawa mula sa aming baryo. Mas mataas ang sahod namin ng 20%. Lin Feng, magkano ang maibibigay niya sa 1 buwan? Sa mga ordinaryong manggagawa naman, nagsisimula ang sahod ng mga skilled workers sa 3,000. Magbibigay din kami ng insurance sa kanila. 3,000. Sa bayan, 1 buwan ko lang kinikita ng ilang daang piso. Ay naku. Mga kababayan, ito, sabi ni Xiaofeng, sa hinaharap. Magpapagawa pa rin ang kumpanya ng daan sa ating baryo. Magdadala rin ng tubig. Para sa lahat. Ito, magpatayo ng sentro ng aktibidad. CJ. Lin Feng, ikaw ang nagpasok sa anak ko sa kulungan. Gusto mo pang magpanggap na mabuting tao sa baryo. Uncle Zhou, si Zhu Hu ay lumalabag sa batas. Dapat lang siyang makulong. Ngunit ang isang bagay ay isang bagay. Naghahire ang kumpanya. Kung may angkop sa inyong pamilya, maari rin silang pumunta. Talagang handa ka bang gamitin ang aking pamilya, basta't masipag at tapat? Hindi ako nagtatangi, si Lin Feng. Si Zhu Hu ay si Zhu Hu. Kayo ay kayo. Si Lin Feng talaga namang bayani ng ating nayon. Nga. Dahil si Lin Feng ang nagdadala sa atin ng kita. Sino ang mangahas na mangbuli kay Lin Feng sa hinaharap? Ibig sabihin ay makakalaban tayo lahat. Kapag may nangbuli sa kanya. Tama. Basta't magsikap ang lahat. Laging magiging mas mabuti ang mga araw. Ayos. Ay naku. Lin Feng. Kailan tayo magsisimula? Ako.
Pupunta ako sa bayan mamaya para ayusin ang ilang papeles. Sa loob ng ilang araw, magsisimula na tayo. Ayos, ayos, ayos. Lin Feng, sasama ako sa'yo. CJ, ayos. Ay naku, nagawa na ang lahat ng mga proseso. Matagal na tayong abala sa mga bagay tungkol sa langis. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag. Lin Feng, ano ang balak mo? Sa susunod? Hindi ko pa alam. Siguro, magpapatuloy akong gumawa ng ilang mga makabuluhang bagay. Para sa'yo, ano ang mga makabuluhang bagay? Halimbawa, kasama ka. May reaksyon na naman ang kompas. Lanan. Sa direksyong iyon. Parang ganun nga. Yung basurahan sa unahan. Lin Feng, sigurado ka ba? Maiyaman sa loob ng basurahan na yan. Baka nagkamali ang kompas. Walang pagkakamali ang kompas. Ano man ang mangyari, hanapin muna natin. Nandyan lang sa ibaba. Ito. Itinuturo ng kompas ito. Dapat tama ito, di ba? Hindi naman ito. Mga basurang itinapon ng iba, di ba? Sobrang kalawang na nito. Kahit ano paman, buksan muna natin at tingnan. Lanan. Ito ay porselana. Tingnan ang hugis at ang pagkakapinta. Parang Yuan Qinghua. Yuan Qinghua. Yun ang yun. Kahit anong sabihin, kayang ibenta ng 1,000,000. Yuan Qinghua. Tama. Yuan Qinghua may presyo pero walang pamilihan. Kung ito ay tunay na piraso, kumita ka na naman. Ayos. Walang oras na sayangin. Magsimula na tayong bumalik. Hanapin si Ginoong Chen para magpatingin. Lanan. Matibay ang kalidad ng sanggol. Makintab at makinis ang glaze. Saan galing itong boteng ito ni Kobayashi? Nakita sa tambakan ng basura. Talagang isang yaman na natagpuan sa kalat. Ito ay isang Ming Dynasty blue and white porcelain. Yuhuchun vase. Walang duda, tunay ito. Napreserba ng ganito kalinis. Sobrang bihira talaga. Magkano ang tansya ni Lolo Chen? Noong nakaraang taon, may nagbenta na sa Jiangsheng ng katulad nito. Ang presyo ng bentahan ay 360,000. Mas maganda pa ang kalidad nito kung ilalagay sa auction. Sa konserbatibong pagtataya, kailangan din ng 5,000,000 piso. Ang galing, Lin Feng. Kailangan nating magmadali para hanapin si Lolo. Para pag-usapan ang tungkol sa auction. CJ. Yuan Qinghua. Nakuha ito sa basurahan. Lin Feng. Ang galing mo talagang maghanap ng kayamanan. Sobrang labis talaga. Hahaha. Sobrang taas ng iyong papuri. Nakahanap ako ng napakaraming kayamanan. Marahil. Ito ay dahil sa tulong ng aking lolo sa langit, na nagbabantay. Lolo. Ang piraso ng Yuan Qinghua ay inihahanda ni Lin Feng para sa auction. Sana matulungan mo ako sa oras na yon. Hahaha. Walang problema. Ang Yuan Qinghua na ito ay talagang isang in-demand na item sa koleksyon. Siguradong makakakuha tayo ng magandang presyo. Salamat sa inyo. Walang anuman, hindi naman problema. Ah, tama na. Lin Feng, kumusta na ang langis na yon? Nagawa na ba ang solusyon? Tapos na lahat. Makipagtulungan kay Li Jianye. Sila ang nagpondo at nagbigay ng teknolohiya. Kami naman ang nagbigay ng mga resources. Ayos na, nalutas na. At saka, may sasabihin din ako sa'yo. Ay, mga magulang ni Kinyu, babalik na ako mula sa ibang bansa sa loob ng ilang araw. Isa, para makita si Kinyu. At saka, sa paraan lang, suriin ang mga kaibigan niya. Lolo. Hahaha. Iyon. Huwag mag-alala. Magsasagawa ako ng maayos na paghahanda. Itong jade vase ay may magandang hugis. At ang kulay ng asul na bulak ay purong-puro. Ngunit ang asul na bulak mula sa dinastyang Yuan ay palaging masalimuot. Sa huli,
kailangan pa rin nating tingnan ang sariling kakayahan nyo. Lao Chen. Nabalitaan ko na. Itong bagay na ito ay nakalap mula sa basurahan. Ang pinagmulan nito ay sobrang kahanga-hanga. Hindi kaya peke ito. Tungkol ito sa bagay mismo. Pinagmulan nito, sanggunian lamang. Ngayon, ang teknolohiya ng mataas na pagkopya at pag-edad, talagang kahanga-hanga. Kahit ang glaze ng gulong ay kayang kopyahin. Para sa akin, sobrang perpekto ng bote na ito. Hindi ito mukhang totoo. Nagsasalita na naman si Zhao Qian at lihaw ng walang kwenta. Nagpapanggap na alam nila kahit hindi naman. Hayaan na lang silang magsalita. Pero kung ganito, sa isang auction, magtiwala ka. Yung mga nakakaalam, alam nila sa puso nila. At mas mataas pa ang interes kapag mas maraming nakatutok. Para sa atin, ito ay magandang balita. Uy. Lin Feng. Ikaw, isang probinsyanong tao. Pumunta ka rin dito sa auction para magmasid, ha? Bakit? Interesado ka sa Yuan Qinghua. Talagang maganda itong Yuan Qinghua. Huwag kang mangarap. Ganitong kayamanan, hindi mo kayang bilhin. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting lumabas ka na lang. Yung mga murang produkto ay mas praktikal. Huwag kang mag-alala. Huwag ka nang mag-alala, Li Xiao. Nakikita ko ang mga bagay gamit ang mga mata. Hindi gamit ang tainga. CJ. Kaya't makikita natin ang katotohanan mamaya. Tingnan natin kung sino ang mas mahusay, ang iyong mga mata o ang aking kakayahan, o ang aking lakas ang mas epektibo. Lihaw, dahil sa sobrang yabang mo, kailangan kitang pagsabihan bukas. Mga ginoo at ginang. Ngayon ang auction. Ang panghuling item ay Yuan Dynasty na Qinghua Jade Vase. Nagsisimulang presyo ay 2 milyon. Bawat dagdag na presyo, hindi dapat bumaba sa 100,000. Mangyaring magbid. 220,000. 3 milyon. 350,000. 350,000. Mayroon bang mas mataas? 350,000. 350,000 sa unang pagkakataon. Malapit na ito. Sa itaas na halaga ng pagtataya, di ba? Ang Yuan Qinghua ay talagang Yuan Qinghua. Kaunti ang natitirang bilang ito. Kung makatagpo ng kolektor na gusto ito, mahirap sabihin ang presyo. Medyo mataas na talaga, medyo walang laman na. Kasi hindi naman ito opisyal na kilalang lutuan. Isa lamang itong dekalidad na pampublikong lutuan. 400,000. 400,000. Sa koleksyon, ipinapakita ang lakas ng loob. May ilan na nakakuha ng mura, at kumita ng maliit na pera. Akala niya makakapasok na sa grupo. Tama ka. Para makuha, yung tunay na maganda, kailangan talaga ay totoong pera. Hindi lang puro salita. Lin Feng, talagang gusto ko itong boteng ito. Tingnan mo itong mga linya. Habang tumitingin, mas lalo itong gumaganda. Kung makikita ko ito araw-araw, siguradong magiging masaya ako. Kung gusto ni King Yu, kukuhaan ko ito at ibibigay sa'yo. 550,000. Bigla na lang nagdagdag ng 50,000. Ang batang ito ay talagang may kakayahan. Nga, tingnan mo siya. Siguradong panalo na. Lin Feng, matapang na magyabang sa harap ko. Sige, magpakitang gilas tayo kung sino ang mas may kakayahan. Magbibigay ako ng 500,000. King Yu, gusto mo? Kaya kinuhanan ko ito. Ibinigay ko sa iyo bilang regalo. Nakita mo ba? Ito ang tunay na lakas ni Li Xiao. Lin Feng, huwag ka nang magpumilit. Yung mga ganitong milyon-milyong na bagay, hindi mo kayang magkaroon yan. Yung gaya mo. Li Xiao, kapag nagbibigay ka ng regalo, dapat rin tignan kung tanggap pa nila o hindi. Mga bagay na gusto ni King Yu. Siyempre ako ang bibili. Huwag ka nang mag-alala, Li Xiao. Ikaw ang bibili. Hindi ko sinasabing hindi kita iginagalang. May mga ari-arian din ang pamilya Li sa probinsya. May ilan silang negosyo. Ano ang maihahambing mo sa akin? Ayaw ko nang makipag-usap sa'yo. 555,000. 6 na milyon. Ay, nabaliw na talaga. Lahat ito'y 6 na milyon. Yung batang si Lihaw. Nakipag-away siya sa kanya, ha? 6 na milyong. Si Ginoo Lihaw ay nag-alok. 6 na milyong. Mayroon pa bang mas mataas kesa sa 6 na milyon? Unang alok na 6 na milyon. 7 milyon. Ano? Kakaibang Ginoo. Diretsong nagtaas ng 1 milyon. May mas mataas pa bang alok?
Ginoli, magpapabaya ka na lang ba? Itong Yuan Qinghua. Ako na ang magpapasya. Ginoli, huwag nang magdagdag pa. Yung batang si Lin Feng, sadyang tinarantado ka. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mapahiya sa harap ni Qin Yu. 750,000. Lin Feng. Ang mahal sobra. Tama na. Qin Yu. Pasensya na. Ang presyo na ibinigay ni Li Xiao. Talagang sobrang taas. 750,000 unang pagkakataon. 750,000 pangalawang pagkakataon. Internasyonal, 750,000 pangatlong pagkakataon. Nakuha na. Binabati si Ginoong Li Hao. Nakikita mo ba, Lin Feng? Ito ang tunay na lakas. Hindi ka talaga makakaangat. Si Li ay napakamakapangyarihan. Ngayon, si Anye. Su, tiyak na titingin siya sa iyo ng iba. Tara na. Tignan natin ang ating mga napanalunan. Mga kaibigan, natapos na ang auction na ito. Hanggang dito na. Qin Yu. Sabihin mo. Sandali, si Li Xiao. Nakita ang Yuan Qinghua na yon, na akin pala. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Siguro. Ay mahihimatay agad siya. Li Xiao, binabati kita sa pagkakakuha mo ng Yuan Qinghua na ito. Ayon sa proseso, kailangan mong makipag-ugnayan sa kliyente para sa isang simpleng kumpirmasyon ng turnover. Madali lang iyon. Kailangan ko ring pasalamatan siya sa pagkuha na nagbigay sa akin ng pagkakataon sa Qin Yu. Magpakita ka muna. Sandali lang. Malapit nang dumating ang kliyente. Lin Feng, anong ginagawa mo dito? Gusto mo ring makita ang Yuan Qinghua? Tama nga. Ngayon ay masaya ako. Hayaan mong makita mo. Binabati kita, Li Xiao. 750,000. Nabili ang Yuan Qinghua. Talagang malaking halaga ito. Manager Zhang, nasaan ang kliyente? Li Xiao, Ginoong Lin Feng. Ito ang kliyente ng Yuan Qinghua. Anong sinasabi mo? Sinasabi mo na ang bote na ito ay kay Lin Feng. Lin Feng, niloloko mo ako. Li Xiao, hindi mo dapat sabihin yan. Pampublikong auction. Sino ang may mataas na bid, siya ang mananalo. Paano kita maloloko? Ikaw ang patuloy na nagtaas ng presyo. Kailangan talagang bilhin ito. Nagsasalita ka ng kalokohan. Alam mo naman. Ikaw at si Su Qin Yu. Sadyang nag-arte para sa akin. Kasabwat kayong nanloko sa akin. Li Hao. Wala naman kaming pinipilit na magbid ka. Pakisabi ng maayos. Lin Feng. Tingin ko, itong boat mo ay hindi malinaw ang pinagmulan. Talagang isang peking produkto. Naglalabas ka ng peking produkto para ibenta. Nagtatayo ka ng isang scam. Ginoong Li Hao. Itong Yuan Qinghua ay may sertipikasyon mula kay Ginoong Chen at iba pang mga eksperto sa pagsusuri. Hindi ito maaaring peke. Inaasahan mong siraan ang aming auction house. Ngunit ikaw ang mananagot sa batas. CJ. Kayo ay isang grupo. Tignan niyo kung ano ang gagawin ko. Ay naku, biglang nagastos. 9,500,000. Yung ama ni Li Hao. Kung malaman niya, siguradong mapapamura siya. Sana makapagbigay ito sa kanya ng mas matibay na alaala. Qin Yu, ang mga magulang mo ay may maagang flight bukas ng umaga. Tawagin si Xiaolin mamaya para kumain sa bahay ah. CJ. Anong nangyari? Lin Feng, may oras ka bukas ng gabi na bumisita sa bahay namin. Tatay. Nanay. Ito ang boyfriend ko, si Lin Feng. Tio. Tia. Kamusta kayo? Si Xiaolin. Nabanggit ka ni Qin Yu sa amin. Narinig ko na ikaw ay may hindi pangkaraniwang kabuhayan. Hindi pangkaraniwan. Hindi naman ito tungkol sa feng shui o panghuhula. O kaya'y pagbebenta ng mga peking antigong bagay, di ba? Tatay. Nanay. Si Lin Feng ay talagang magaling sa paghahanap ng kayamanan. Nahanap niya ang pinakamurang. Lahat ay mga ginto ng aso. Talaga bang ganoon, Ginolin? Kaya ngayon, dala mo na ba ang iyong kumpas? Magpapakita kami sa inyo. Tignan natin sa loob ng bahay natin.
Sa ilalim ng mga bulaklak na plato, may nakabaong gintong bar. Sapat na siguro yan. Magaling ang batang si Xiaolin. Hindi katulad ng iniisip nyo, hindi siya ganoon kakasama. Xiaolin. Kami sa pamilya Su ay mga seryosong negosyante. Sa hinaharap, kailangan ding pamahalaan ni Qin Yu ang bahagi ng negosyo. Malaki ang agwat nyo. Talagang sobra. Pa. Si Lin Feng gamit ang sariling kakayahan. Natuklasan ang mga yaman. Lahat ay totoo. Hindi kumpara sa mga taong nagnenegosyo. Qin Yu. Anong uri ng panlilinlang ang pinaniwalaan mo? Yung mga bagay na hinahanap niya. Baka swerte lang talaga siya. O baka naman, gumagawa lang sila ng kalokohan at peke. Xiaolin. Gusto makasama si Qin Yu. Ang pagkatao mo bilang isang tagahanap ng yaman, hindi pwedeng ganito. Sa kasalukuyang lipunan, ang pagtatrabaho ng tapat at seryoso, ang tamang landas. Tama ang sinabi ni Tito. Ngayon ay nasa tamang panahon ako para magtrabaho ng seryoso at tapat. Tama ang sinabi ng tiyuhin. Kasalukuyan akong tapat na nagtatrabaho sa industriya. Mga kabataan, mahilig magyabang. Hindi naman ito mabuting ugali ah. Tiyuhin, nagkakamali ka. Hindi ako nagmamayabang. Alam mo ba, ang Black Tiger Mountain, hindi ko alam. Talaga bang nagtatanim ka ng mga puno sa bundok? Hindi naman iyon malaking bagay. Negosyo talaga. Alam ko ang Black Tiger Mountain. Isang lugar na walang hayop na dumaan. Nasa ibabaw ka ba? Nahanap mo ba ang kayamanan? Tama. May nakalibing na konting bagay. Maliban sa ginto, karaniwang mga madilim na bagay. Hindi mo naman maasahang makakakuha ka ng langis, di ba? Ito ay mga oil field. Xiaolin, huwag kang magbiro ng ganyan. Sa lugar tulad ng Black Tiger Mountain, paano magkakaroon ng oil field? Hindi dapat nagbibiro tungkol dito. Pagsisiyasat ng langis. Pero ito ay isang pambansang usapin. Kailangan ng profesional na grupo. Ikaw lang. Totoo ang sinabi ni Xiaolin. Makakapagsalita ako. Paunang pagsusuri ay tapos na. Maganda ang reserba. Sa mga susunod, makikipagtulungan kami sa North Mining. Sa pagmimina. Ito, malinaw na buwan. Sinasabi niya, totoo lahat. Bundok ng itim na tigre. Talagang may mga langis na bukal. Siyempre, totoo nga. Tio. Tia. Ipinanganak ako sa kanayunan. Hindi ako nakapag-aral ng mabuti. Ngunit ang aking halaga ay hindi kailangang patunayan. Sa pamamagitan ng pagdikit sa sinuman, uunahan ko na kayo tungkol sa mga bagay sa oil field. Kung kayo ay interesado, mag-usap tayo sa ibang araw. Lin Feng. Mauna na ako. Tungkol sa langis, kung interesado kayo, mag-usap tayo sa ibang araw. Lin Feng. Sabi ko na nga ba? Magaling ang batang si Xiaolin. Kailangan nyo talagang subukan ang sarili nyo. Ngayon, satisfied na ba kayo? Tatay. Nanay, anong ibig sabihin nito? Kayo ba ay nagpakitang gilas lang kanina? Lahat ba yon ay peke? Kung hindi, bakit siya ganoon kadaling makuha ka? Hindi niya ito pahalagahan. Sa harap ng ganitong saloobin mula sa amin, palagi kayong hindi nagpakita ng takot o pagyuko. At saka, may ideya ka. At meron ding kakayahan sa pagtupad. Medyo nasiyahan ako. Qin Yu, palagi rin kaming nag-aalala. Nagkamali ka ng tingin sa tao. Pero, talagang magaling ang batang ito. May kanya-kanyang kapalaran ang mga anak at apo. Si Xiaolin ay nasa tamang landas. Tama rin ang daan. Sa iba pa. Tayo na mga nakatatanda. Sapat na ang suporta. Napakabuti, Lin Feng. Narinig mo ba? Tito. Tita, naiintindihan ko ang mga iniisip nyo. Naiintindihan ko na. Kung sakali man, noong nakaraan, may anumang nakasakit. Humihingi po kami ng paumanhin. Huwag kang masyadong magpakabait. Umupo ka at mag-usap. Xiaolin. Hindi ka ba nagalit? Alam kong ito ay isang pagsubok. Sa halip, nakahina ako ng maluwag. Ngunit kanina, medyo kinakabahan talaga ako. Normal lang ang maging nerbiyoso. Noong panahon namin, ganun din ang pagpunta sa mga magulang. Pareho lang. Xiaolin. Tungkol sa inyo ni Qin Yu, wala kaming opinyon. Ngunit, mahalagang bagay ang kasal. Kayo'y pabata pa. Magkaisa kayo. Magtrabaho ng maayos. Kaya ko yan, tito. Eh ngayon, pwede pa ba kayong manatili ng kaunti? CJ. Ganyan ang tama. Isang pamilya, walang ibang usapan. Qin Yu, pumunta. Magluto ng magandang tsaa. Mga kababayan, ngayon ay ang opisyal na pagbubukas ng Qingfeng Mining. At pati na rin ang ating nayon. Bagong paaralan. Isang magandang araw ng formal na pagbubukas. Anak ni Laolin, talagang may potensyal. Nagdadala sa buong baryo natin. Nakapagpasaya tayo. Tama. Nasa harap lang ngayon ng bahay. Ay makakapagtrabaho at makakakuha ng mataas na sahod. Hindi na kailangang tumakbo sa bayan. Itong bundok na ito, dati sa paningin ng lahat,
ay isang disyerto. Ngunit pinatunayan din ito. Ang lupa, hinding-hindi nito kailanman bibigyan. Ang taong may buong puso na nagmamahal dito. Ang kumpanya ay mahigpit na susunod sa mga pambansang patakaran, sa pagdevelop ng mga yaman ng langis, at saka 20% ng kita dodonate sa Barangay Kingfeng. Pondo sa pag-unlad, gagamitin upang mapabuti ang mga kondisyon ng edukasyon at kalusugan ng buong barangay. Mabuti. Ako ay kinatawan ng lalawigan. Binabati ang pagtatag ng Kingfeng Mining, Linfeng, nakatuklas ng isang pag-unlad ng yaman at bagong paraan para sa pagsasaka. Nagpasya ang probinsya na gawing modelo ang lugar na ito at bigyang pansin ang suporta. Si Xiao Feng, talagang umunlad na siya. Bakit ka umiiyak? Dapat kang tumawa. Tara na. Dito nga. Binago ang lahat. Ang kumpas na iniwan sa akin ng lolo. Nakatulong sa akin na makahanap ng ginto, langis, at mga pambansang kayamanan. Ngunit, ito ay nagbigay sa akin ng pinakamahalagang gabay na nagbigay liwanag sa akin kung ano talaga ang pinakamahalagang bagay. Ano ito? Ito ang iyong patuloy na tiwala sa akin at kay Ama. Si Tio, mga kababayan, na handang tumaya sa akin ng isang bundok na disyerto, naging pag-asa, ginawang yaman, naging responsibilidad. Saan nakatutok ang iyong kumpas? Ngayon, ang kumpas na ito, para sa akin, wala nang silbi ngayon. Ang daan sa hinaharap ay nakasalalay sa atin. Lanan. Ang aking yaman ay nagmula sa lupain na ito. Sa huli, ito rin ang gagamitin sa lupain na ito. Ito ang aking muling pagsilang. Pinakamamahal na kayamanan na nais ipagtanggol.